Hello, magandang umaga po mga kagapay. Ayon po sa pagbubulay ng salita ng Diyos, matatagpuan po sa Unang Samuel 16 talata 7. Ganito pa ang sinasabi, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Tayo po manalangin namin. Diyos, maraming salamat. Gabay ng Banal Espiritu, dapat lamang kayo dakilain, sambahin at pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay pamagat, puso. Ang hitsura ay sinasabing malaking asset ng isang tao. Kung ito ay mabigas, ito ay iginagalang. At ganun, kung ito ay mabigas, ito ay ginagalang. At ganun ang nakita ni Pedro sa mga mananampalataya noon. Kaya ganito ang kanyang itinuro: ang inyong ganday huwag maging sa kagayakan panlabas lamang, pares ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong hiyas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang gandang natatago sa kabuturan ng puso. Ang gandang walang kupas na likha ng mayumi at mahinhing diwa. Sa aklat ng mga gawa 13 talata 22, ang patutuo ng Diyos natagpuan ko kay David, ang lalaking nakalugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng inuutos ko. At sa buhay ni David, ito ay isang sisidlang nakalaan sa nais ipagawa ng Diyos. Oo, nagkaroon din siya ng pagkahulog ng matukso sa kagandahan ng asawa ni Urias. Siya ay pinagwikaan ni Propeta Nathan, hindi nangatwiran kundi kaagad inamin. Sabi niya, tunay akong nagkasala kay Yahweh. At ito'y ay inihingi niya ang tawad at buong pusong tinanggap ng kaparusahan ng Diyos sa kanya. Ang isang matuwid na puso ay nagbubunga ng kagandahan ng karakter. Ito ang kagandahan ng loob, maging maganda sa labas at lalo na sa kalooban. At makikita nawa ng Panginoon ang isang malinis na puso, pagkat ang tinitingnan niya ay ito. Ayon sa pinagbulay-bulayan, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Unang Samuel 16 talata 7. Tayo manalangin. Amang banal, mangyari nawa ang kalooban mo na mula sa aming puso, at makapamuhay kami bilang magandang patutuo ng iyong kagandahan loob. Ganon din po, Panginoon Diyos, danayin niyo pong aking apo na si Chuchay, na hanggang ngayon ay nakaratay sa karamdaman. Ipurin mo siya ng inyong mapagpalang kamay, sapagkat siya manggagamot noon, ngayon, at magpakailanman, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kagapay sa nakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain po ang inyong buong sambayan. Diyan lamang po kayo magbabalik. Sa Diyos ang papuri. Bye-bye.